Hello guys, what's up? Once again, Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol, magre-react lang tayo sa isang post ng isang Facebook page. Viral ngayon. Ang sabi, OFW na online seller na banned at deported dahil sinumbong ng kapwa Pinoy. Napanood ko na itong video na ito pero magre-react tayo kasi trending at saka may lesson tayong matututunan dito. No? Bilang isang OFW na naninirahan sa ibang bansa. So, itong si Kabayan na taga Taiwan to, nakita ko video na ito eh. And correct me if I'm wrong alam ko yung kwento na ito sa Taiwan. Merong Pilipinong nagsumbong daw sa kanya na siya ay nag-online selling. Okay, maganda, malinis yung intention ni Kabayan. Gustong kumita ng extra, makatulong sa pamilya, makaipon, syempre. Lahat ng OFW, ganyan yung mga pangarap natin. Kaya tayo nasa labas ng bansa eh. 'Di ba? Gusto natin ng pera. Pero, ang masakit nun, hindi legal yung ginagawa ni Kabayan. Alright? So, pag-usapan muna natin yung yung legalities ng business sa ibang bansa. Disclaimer lang, isa lang akong OFW, hindi ako lawyer, pero may common sense. Common sense lang yung gagamitin natin dito mga lods. Bago natin ipagtanggol yung ating mga sarili kung tayo ay napapahamak ng ating kapwa Pilipino. Common sense muna. Kasi sa bawat bansa, let's say nandito ako sa Kuwait, online selling, kailan lang nilabas yung batas na bawal kang mag-online sell kung ikaw ay walang permit to sell or wala kang physical store. Naka-register sa, let's say, sa Business of Commerce, yan. Kailangan mo kumuha ng permit to sell online or you have to have offline store. Ganun yung batas dito Then sa Taiwan, sinisisi ni Kabayan na na-deport na sinumbong daw siya ng kapwa Pilipino. So, meron siyang personal na kaibigan or let's say, meron silang personal na alitan. Yun lang yung naging problema doon. Yung kapwa Pilipino natin ang naglaglag kay Kabayan. Pero hindi natin masisisi yung kapwa natin kasi illegal yung ginagawa mo, Kabayan eh. Di ba? So, sa part ni Kabayan, ginawa niya lang yung part niya bilang isang Filipino OFW na siguro may business din siya, legal business owner siya. Kasi ang pinag-uusapan dito yung yung fair competition sa local market. Kailangan magpa-register ka kasi yung legal business owner is merong binabayarang let's say tax or permit to operate ng business. Then tong mga online seller na to, walang binabayaran pero mas malaki yung kinikita nila online kaysa sa legal business owner. Nakuha niyo yung point? Ang kinasasama lang ng damdamin nitong na-deport is kapwa Pilipino. So, labas na tayo dyan. Pero, lagi nating intindihin, bago nating kampihan to si Kabayan na na-deport, is sumunod tayo sa bawat policy or legal policy ng bansa kung saan tayo naroroon bago tayo gumawa ng business. Alright? So, yun yung opinion ko common sense lang yung paiirali natin dito bago natin ipagtanggol to si Kabayan na na-deport. Labas tayo dun sa alitan nila ng, ewan ko kung kaibigan, katrabaho, ayun yung sinasabi niya Pero basahin natin yung mga komento ng bawat kababayan natin. Tignan natin yung mga punto nila. Ang sabi ni Yasser, true, pag nasa abroad, hindi masyadong nakikipagsalamuha ang ibang Pinoy sa kapwa Pinoy dahil sa mga hindi magagandang nangyari o bad experiences. Kadalasan, mga banyaga ang kasakasama dahil mas masaya at nakakapagpalitan ng iba't ibang ideya, kultura, pagkain at iba pa mas worthwhile sa mga Pinoy hanggat hi, hello lang kami. So, yun yung point niya. Pakikisama. Tapos, meron naman ditong kababayan sa Kuwait, nag-comment. Sa Kuwait, dami din namang mga online seller na Pinoy pero wala namang nagsusumbong. Mas okay nga yun kasi nakakakain pa rin tayo ng Pinoy foods. Ito yung mga online seller dito sa Kuwait na nagtitinda ng pagkain. Dahil sa kanila or kahit yung mga ibang products na galing Pinas. Instead, naisumbong, suportahan na lang sana kasi may mga pamilya din niyang umaasa. Kayod kalabaw. Tama ka dyan, Lodi, pero mag-ingat kayo lalo na dito sa Kuwait. Kung ikaw ay online seller at hindi ka nakaregister as online seller or wala kang physical store, may kalalagyan ka. So, wag natin itolerate yung mga ganyan.
Pero naka-live ka, maraming ebidensya, mag-ingat na lang kayo. Ha? Pero basta ingat. Alam niyo yung mga ginagawa nyo. Alright? Tapos, eto pa. Bakit kaya may mga taong di masaya na umaasenso ang kapwa at gawing inspirasyon para magsikap din? Sabi ni Marilyn. May mga crab mentality pero may mga lugar. May mga lugar na dapat namong asikasuhin, Lodi, na dapat i-priority mo yung yung legalities ng business mo. Ha? Hindi yan for crab mentality para sa akin. Tapos ito pa, ang huli. Sabi ni Monique Bito, you cannot bend the laws when you live in foreign countries, only in the Philippines. So ito yung mga bending the law. Sa Pilipinas pwedeng gawin to kasi nasa sarili nating bansa, kaya nating protektahan yung sarili natin, kaya nating depensahan yung sarili natin. Pero kung nasa foreign land tayo or tayo ay nasa ibang bansa, let's say Taiwan, Middle East, so kung ano yung local policy and laws, we have to comply para iwas bulilyaso tayo mga Lodi. Alright? So, yun lang mga Lodi and sana may natutunan tayo dito. Yun lang.